Good morning, good evening, good afternoon to all kung nasaan man kayo. Ayan, ako ay mag-isa na ngayon, kaya ako ay magluluto. Pagbukas ko ng rep, yan lang ang mga nakuha ko. My goodness! Ayan o, kaprasong chicken. Nati ko lang nga siya. So, naisip ko dahil may mga gulay pa kaming natira. So, gagawa na lang ako ng pakbet. Kaya, yan, nakakuha ako ng konting bagoong. Konti lang yung bagong kaya konti lang yung iluluto ko. Yan, nilagyan ko ng konting tubig para maluto yung aking mga gulay. Kasi yung bagong, gisado na yan. Kaya hindi na ako naglagay ng bawang, sibuyas, kamatis. Kasi gisado na yan. So, ready na yan to eat. Kaya, ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya sa chicken at lalagyan ko ng, ayan, lalagyan ko ng gulay. Diba? So, shortcut yan. Shortcut yung aking luto. Yan, kita nyo, na-prepare ko na yung mga vegetable niya bago ko nagluto at nag-video para sa inyo. Kaya share ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Yan, kasi matigas siyang kalabasa, kaya siyang una kong inilagay. Ilagyan ko uli ng konti pang tubig para maluto siya agad. Yan, sinara na natin. Yan, ayan ang ating mga inilagay. Ang mga gulay na ilalagay. Yan. Diba? Diba? Masarap din naman yan, maski ganyan lang ang luto. Simple, para sa simpleng tita lola ninyo. Yan. Instead na na kangkong, ang inilagay ko, syempre yung available lang. Yung talbos ng kamote. At saka yan, malunggay. Diba? Very healthy ang aking food for the day. Yan, ayan, luto na. Nalanta na siya, kaya medyo i-simmer ko lang yan ng konti para matanggal ng konti yung sabaw. Pero ready to eat na yan. Yan, tikman natin. Tinikman ko ulit. Pero talaga natikman ko na yan. Pinakita ko lang sa inyo. Diba masarap yan? Ito naman ang aking pangalawang food for the day. Yan ang chicken na pinakuluan ko na rin kanina. Tira din yan. So, lalagyan natin yan ng sauce na ito. Yan ay ginamit ko sa lugaw kagabi. So, yan ang ilalagay natin. Gagawin nating asado. Lalagyan lang natin siya ng asukal at pineapple. Konting pineapple juice. Yan, pinakulo ko na siya. Ayan na ang result. Yan, ilagyan ko yan ng paminta. Yan, diba? Mukhang masarap, diba? Tuyo na siya, Pagod ako magluto. Ako lang mag-isa. Kaya nagluto ako ng asado, chicken asado, at saka pakbet. Pakbet ang aking paborito. Yan, paborito. Yan siya. Yan ang pakbet. At saka asado. Chicken asado. Rice ako as usual. Rice.
pansit. Kuha tayo na. Pinakita ko naman sa inyo kung ano yung mga nilagay ko, diba? Instead of, kangkong, ang nilagay ko ay talbos kamote. Yan. O tayo ng rice. Nag-pray na tayo. Kaya kakain na tayo. Kasi kailangan ko na uminom ng gamot. Masarap kumain na, no? May buto. Ako lang dito ngayon. Ako lang mag-isa hanggang umalis yung pamangkin ko ng 7 o'clock in the evening. Ako na nagsara ng tindahan. Tapos nag-complete ako ng sale. Tapos nanood pa ako ng news, ng teleserye. Makyat ako siguro mga 10:30 na. Ang mag-11 na siguro. Kung hindi man ako natatakot. Pwede ko mag-isa. Mas parang ayoko yung maraming tao eh. Alam, naguguluhan ako. Kung paminsan-minsan pupuntahan ako, okay lang. Pero kung hindi ako bibili sa akin, lang sa akin. Kasi ako yung panganay na sa magkakapatid. Ako yung walang asawa. Ay, sandali lang. Sandali napawisan ako Okra kangkong. Talbos. Mamadali ako sa alas 9 na. 9:30 na pala. Anong pa akong gamot? Ano bang topic natin kanina? Being alone. Dahil ako ay sanay mag-isa. Sanay akong mag-desisyon mag-isa. Sanay akong kumain mag-isa. Nang na-train ako ako ay naging working student dati. Na-train ako talagang mag-isa. Magtrabaho mag-isa, maghanap ng trabaho. Hindi ako kailangan itulak. Hindi ko kailangang suportahan. Sinuportahan ko yung sarili ko ba. Kaya sanay akong ganun. Sanay ako sa gawain. Kung nagagawa ng iba, nagagawa ko rin. Parang ganun ako. Hindi ako ang klase ng tao na ako ng assistance, ganun. Siguro pag matanda na ako, kailangan ko siguro yun. Pero sa ngayon, kala ko. Kasi, alam ko na kailangan kong mag-isa eh. Kasi, pinili ko nga itong mag-isa. Pinili ko mag-isa.
So, wala akong dapat ikatakot dahil alam kong may naka-alala sa akin. Siguro kung uubod-ubod na ako yan, kailangan ko na. Pero sa ngayon, kaya ko pa. Nagta-travel na ako mag-isa. Tapos, nung ma-operahan ako, gastos ko. Pero sumuporta sa akin. Ang pagpapagamot ko, ako talagang mag-isa. Tinuro lang sa akin kung sinong doktor, ang kakausapin, gano'n. Medyo nakarigay ng konti kasi meron akong kapatid na may connection sa loob ng ospital. Kaya hindi dapat matakot yung ibang tao na mag-isa. Kung ako, nagkaya ko, kayo pa. Diba? Kasi, marami nga nagsasabi sa akin that maski noon pa. Bakit daw hindi ako nag-asawa? Ano ba daw ang plano ko? Magiging kawawa daw ako pagka ako'y mag-isa na, matanda na, uubod-ubod na, magiging kawawa daw ako. Sabi ng mga kakilala ko. Pero hindi ako natakot. Isip-isip ko, ba't ang matatakot? Matagal na akong takot. Hindi talaga ako natatakot. Hindi ako takot mag-isa. Kasi, ganun siguro ang tao kung na-train kang mag-isa, mag-desisyon, kumain mag-isa, mag-travel mag-isa, magtrabaho mag-isa, yung gano'n. Mag-aral mag-isa, wala akong tinatanungan ng araw. Decision ko. So, decision ko yun eh. So, decision kong tumulong sa pamilya. So, kailangan ko magsakripisyo. Ganon. Subo ulit ako. Marami kong gamot. Minom na ako kanina. 5 piraso. Isang inuman yun. Yun yung aking anti-rejection. Ito naman, mga kasama sa gamot na pang anti-rejection.
tatapusin ko na itong vlog. Thank you for watching. Bye!